Kumpirmado nga po mga idol na hindi makakapaglaro si Stephen Curry sa unang game ng Golden State Warriors sa kanilang 6-game road trip matapos itong magtamo ng injury sa likod at kasabay ng pagkawala. No choice nga ang Warriors kundi maghanap ng mga players na magi-step up lalo sa kanilang game bukas laban sa Atlanta Hawks. Lahat nga po ng mga manlalaro dapat gumalaw at magkaroon ng impact para manalo, pero ang pinaka nararapat dito na inaasahan nilang gagalaw ay si Jimmy Butler na kailangang ipakitang muli ang kanyang tunay na galawan. Mismong siya na ang nagsabi sa interview na ngayon nga pong wala si Stephen Curry ay isang magandang oportunidad ito upang maipakita muli ang kanyang dating laro. Alam naman nga ninyo kung gaano kagaling si Jimmy Butler sa scoring, kaya siya nga ang bahala ngayon sa pagbuhat sa Golden State. Simula nga po mga idol lang sumali ito, nag-average na nga siya ng 17 points a game, 6.2 rebounds, 6.4 assists sa kanyang 54% shooting at inaasahang mas tataas pa ito at lalaki lalo pat pagkakaroon niya ngayon ng mas madaming ball touches at plays ngayong wala si Stephen Curry. Sa madaling salita, siya ang nag-iisa at natitirang pag-asa ng Golden State Warriors. Samantala, bago pa magsimula ang laban ng Lakers at Bulls bukas, inanunsyo na sa injury report na nakalista bilang probable sina Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, Austin Reeves, Jared Vanderbilt at questionable naman sina LeBron, Rui at Gabe Vincent habang out si Maxi Kleber. At kahit man pasok pa rin sa injury report ng majority sa mga key player, expected na maglalaro lahat ito maliban kay Maxi Kleber na meron pang injury sa tuhod. Syempre, halos kumpleto nga ang lineup ngayon ng Lakers, lalo na ang original na starting five na sina LeBron James, Austin Reeves, Rui Hachimura, Jackson Hayes at si Luka Doncic na pare-parehong naka-recover mula sa injury. Kung inyong ang matatandaan, huli nga pong nakompleto ang first five na ito ay nagkaroon sila ng 8-game winning streak ng nagdaang linggo. Kaya sigurado nga kakatakutan at maging unstoppable na naman ang team na yon sa mga susunod na laban. Sa kabilang banda, hindi kagaya sa unang pagkatalo ng Miami Heat, nagkaroon nga sana ang kanilang team ng malaking tsansang manalo laban sa Houston Rockets matapos nila itong maagang tambakan. Subalit sa kasamaang palad, nauwi na naman sa nakakahiyang pagkatalo 102-98 kung saan nasayang ang performance ni Andrew Wiggins na merong 30 points sa kanyang napaka-efficient na 10 out of 13 shooting. At dahil sa nangyaring ito, umabot na sa 10 games ang lose streak na rason bakit nakapako na nga sila sa 10th seed sa East na merong 29 wins, 41 losses. Kaya ang tanong ngayon ng mga fans, ano nga ba talagang nangyayari ngayon sa Miami Heat? Bakit hindi nila napipigilan ng sunod-sunod na talo? Well, ayon sa napansin ng ilang mga analyst, ang tunay na problema ay kawalan ng isang player na nagbubuhat sa crucial moment. Simula nang umalis si Butler sa team, hindi na nga kinakaya pa ng team na manalo at makipagsabayan sa clutch time na siyang dahilan bakit parati silang natatalo sa mga dikitang laban.